manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos ng muling mabuhay si Jesus, siya ay unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya ay napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11 samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ngayong araw pong ito ay ililibing na po ang ating minamahal na Lolo Kiko sa Roma. Ngayong hapon, Philippine time. At mamaya po, alas 10 ng umaga na misa, yun po ang misa na iaalay natin para sa kaluluwa ng minamahal nating Santo Papa Francisco. At ngayon din pong araw na ito, sa aking pagkakabasa, ay magkakaroon po ng napakalaking pagdiriwang o banal na misa, kung di ako nagkakamali, sa Tacloban Airport. No? Naghahanda yung nakita ko mga Archdiocese of Palo, mga kabataan doon ay naghahanda. Napakalaki pong entablado, isang malaking pagdiriwang, dahil minsan ay nakaramdam sila ng pagkupkop at pagmamahal sa ating Santo Papa Francisco nang minsan ay dinalaw sila noong 2015. Paano nga ba nagsimula si Santo Papa Francisco? Kung babalikan po natin, bilang isang napakabatang teenager, isang araw, walang pasok. Ang araw na iyon, nakatakdang magkita-kita ang mga kaibigan, mga tropa ni Jorge Bergoglio sa Argentina. At itong teenager na si Jorge, o ngayon ay Santo Papa Francisco, ay napadaan sa simbahan. Parang ang sabi nga niya, hindi niya alam, pero pumasok siya na parang tinatawag siya sa loob ng simbahan. Pagpasok niya, medyo madilim ang loob ng simbahan. At may nakakita sa kanya isang pari
at siya ay inanyayahang mangumpisal. At ang batang teenager na ito na si Jorge ay nagkumpisal. Ayon sa kanya, iba ang naramdaman niya. Ibang pagmamahal o awa ang naramdaman niya. Sa katunayan, nung araw pong iyon, pagkatapos na siya ay makapangumpisal, hindi na po siya tumuloy doon sa kanilang meet-up, sa kanilang pagkikita ng kanyang mga kaibigan. Bagkus, nanatili siya sa simbahan, nagdasal, at pinagnilayan yung habag ng Diyos, yung awa ng Diyos. Kaya po hindi nakagugulat nang si Jorge o si Father Jorge naging kardinal, no? Bergoglio at naging Santo Papa. Ang isa sa mga pangunahin po niyang ipinangangaral ay ang habag ng Diyos, ang awa ng Diyos. Sa mga makasalanan, sa minsang napalayo sa Diyos. Nabanggit ko po ito dahil sa Ebanghelyo, ang unang naging saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay dating isang makasalanan, Maria Magdalena. Siya po yung babae na pinalaya mula sa 7 demonyo. Ibig sabihin, talagang yung kanyang pagiging pagkakasala niya ay mabigat. Pero bagamat ganoon ang kanyang naging buhay, siya ay tinawag ng Panginoon at maging nung namatay at muling nabuhay ang Panginoon, siya pa rin ang napili. At ang ikalawang naging saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay yung 2 alagad. No? Apart from the 12, hindi po yung kabilang sa 12. Alam naman natin, may mga sumunod na alagad pa pagkatapos ng 12. Sila yung pinagpakitaan ni Jesus ng kanyang muling pagkabuhay. At sila po ay bumunta sa mga alagad, ibinalita na nasaksihan, nakita nila si Jesus na muling nabuhay. Gayon pa man yung mga alagad, yung piling 12, hindi naniwala. Can you imagine? Yung piling 12 pinakamalapit na lalaki sa buhay ni Jesus na sinabihan na ng Panginoon na makailang ulit na siya ay mamamatay at muling mabubuhay, hindi naniwala na siya ay muling nabuhay ayon sa mga kwento ng mga unang naging saksi. Napakatigas naman ang inyong mga puso. Sinabihan na kayo ni Jesus personally. Pagkamatay niya, muli siyang mabubuhay. Itong mga may dumating ng saksi, hindi lamang isa, hindi lamang 2. Pero hindi pa rin kayo makapaniwala. Minsan nakikita natin ang ating sarili dun sa mga alagad na 12, no? Nasa dami-dami ng nangyari sa atin, sa maraming pagkakataon na tayo ay iniligtas ng Diyos, sinagot ng Diyos sa ating mga panalangin, sa marami at hindi nating mabilang na pagkakataon sa buhay natin, na tinugon ng Panginoon ang ating daing, pero bandang huli, minsan hindi pa rin tayo naniniwala. Parang nakikita natin yung ating sarili dun sa 12 alagad. Hindi na natin mabibilang kung ilang beses na tayo pinagpala, binasbasan, pinatawad sa kasalanan, binuo ng Diyos, pinagaling ng Diyos, isinalba ng Diyos. Hindi na natin mabibilang. Pero hanggang ngayon, minsan, nag-aalangan pa rin tayo. Nagdududa pa rin tayo. Hindi pa tayo makapaniwala at makabilig sa Diyos
sa paraang dapat natin siyang paniwalaan, hindi pa rin natin magawa. Pero ano ang ating kapalaran? Ano ang naghihintay sa atin? Kung ganito tayo, napakahirap nating paniwalain ng Diyos, ano ang nakalaan sa atin? What is our future? Balikan natin yung Ebanghelyo. Ano po sabi sa Ebanghelyo? Na pagkatapos yung mga alagad na hindi makapaniwala talaga sa mga kwento ng mga saksi, hindi nila maalala yung habilin ng Panginoon na ng kanilang Panginoon ay mamamatay, ngulit muling mabubuhay. Sa bandang huli, kung inyo pong mapapansin, nagpakita pa rin ng Panginoon sa kanila, hindi para pagalitan o hindi para ikondena. No? Kung hindi sa bandang huli, mapapansin po ninyo, nagbilin pa ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Lord, ang tigas-tigas na nga ng ulo niya mga yan. Hindi nga makapaniwala, tapos siya pa yung isusugo mo para kumatawan sa iyo, para magsalita para sa iyo. Bakit ganon, Lord? Ito po ang maganda sa nakikita ng Panginoon. At ito po ang totoo sa atin. Ang pinakamabisang magsalita tungkol sa awa ng Diyos ay yung nakaranas ng kanyang kapatawaran. Ang taong nagpapahalaga ay yung taong minsang nakaranas na siya ay nawalan. Ang taong handang magmahal ay yung mga tao na minsan ay kinamuhian. Naramdaman na siya ay tinalikuran, nilayasan. Ang mga taong nagpapahalaga ng kagalingan ay yung minsang nagkasugat. Ganon ang Panginoon sa atin. Nagagamitin ng Panginoon, tinuturo ng Panginoon sa atin na pwede nating gamitin yung ating pagiging mahina, yung ating mga sakit, yung ating pagkalito, yung ating takot, para ito ang maging daan at kasangkapan na tayo ay maging tagapagpadala o maging hatid ng balita ng kagalingan, ng kapayapaan, ng kasaganaan, ng kapatawaran at habag ng Diyos. Hindi po ba ganon? Sabi nga, for every saint, there is a sinner in the past. But for every sinner, there is a saint in the future. No? Kung tayo man ay naging makasalanan, mayroong naghihintay na buhay na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Yan, ano? Kaya marahil sa araw na ito, na pag-alaala natin pa rin sa muling pagkabuhay ng Panginoon, huwag nating ikahiya yung ating nakaraan. Kung tayo man ay minsan tumalikod sa Diyos, kung minsan tayo nagkamali at nakahihiya yung ginawa natin, kung minsan tayo naging matigas ang ulo, malaki yung ginawa natin, nasakit sa mga tao sa paligid natin, kung minsan nung nakaraan, binigo natin yung mga tao na dapat ay ating minamahal o pinahahalagahan, huwag tayong mahiya. Bakit? Dahil kagaya ng pinakita ng Panginoon sa Ebanghelyo, yung ating pagiging mahina at makasalanan, ang gagamitin ng Diyos para tayo ay maging tagapaghatid ng lakas at kapatawaran. Dahil for every saint, there's a sinner in the past. But for every sinner, there is a saint in the future.
Amen.